Lagi po ba kayo nag-aaway ng inyong karelasyon? May mga tukso siya na hindi maiwasan. Maaaring may mga nakalagay ka na mala sa southwest or timog kanluran po ninyo. Hanapin niyo yung timog kanluran po dyan sa kwarto po ninyo dahil maaaring may mga mali ka nakalagay po na dyan yun nilalagay. Kaya malapit sa tukso, lagi nag-aaway ang mag-asawa or kaya po hanggang ngayon ay single ka pa rin or kaya po yun nga po, yung pagdating sa usapin ng lagi na nga pagtatalo maging sa usapin ng pera. Basta lagi kayong magkakaroon ng mga pagtatalo po diyan, ang mag-asawa. Kaya kung may problema ka sa buhay pag-ibig, tignan-tignan niyo na ang timog kanluran po ninyo. Mainam mga bossing ko ay tignan ninyo kung merong tubig diyaan or salamin. Kasi yung tubig, nagre-reflect po yan ng parang salamin. Yan po ay magkakaroon ng mga pagtatalo sa kwarto ninyo, maswerte ang tubig. Wag lang po sa timog kanluran. Huwag niyong ilalagay doon kasi sumisimbolo yan ng third party or mga madalas na pagtatalo ng mag-asawa. Ang madalas na dapat niyong inilalagay sa timog kanluran ng kwarto po ninyo ay mainam yung mga pares-pares. Halimbawa, yung pong mandarin duck or kaya po dalawang candle na pares or kaya po yung mga happy couple, yung elephant na pares, yung mga ganon. Yun po ang dapat niyo nilalagay para yung inyo po relasyon mag-boom. Kumbaga, bukod sa swerte, walang mga tukso, nagkakasunduan ng pamilya, walang mga pagtatalo. O siya mga boss, alamin niyo po ang timog kanluran ng inyong kwarto at doon kayo maglalagay. Tanggalin niyo yung mga sumisimbolo ng tubig diyan, alisin niyo yung tubig. Pero ilipat niyo sa ibang puwesto sa ilalim ng inyong higaan or sa sulok ng inyo pong halimbawa sa may likod ng pintuan ng kwarto, dun niyo siya ilagay. Masuwerte kasi rin yung tubig sa kwarto kasi humihigop ito ng negative energy basta lagi niyong papalitan. Pero hindi siya masuwerte sa timog kanluran. Yung nga po nabanggit ko nga po sa inyo na mga masuswerte, yun ang dapat niyong ilagay.